Praise God. Sige po tayo po manalangin. Father in heaven, we thank you, O God, for this wonderful morning to give us, O Lord. At tunay nga nahayaan mo, O God, na patuloy kang magmanifesto sa buhay ng bawat isa. Gamitin mo ang iyong lingkod, O God, bilang channel of blessing sa mga mensahe mo, O God. Patuloy mo itago sa iyong likuran, O God. At ikaw lamang ang Diyos na maitaas sa aming kalagitnaan, O God. Ang Diyos na paparangalan sa aming kalagitnaan, O God. Lord, ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. Kaya naman, Lord, protect us, your precious blood, O God, in every heart, O God, in every mind, O God, ng mga tao mo, Panginoon, O God, na tinipon mo sa lugaring ito, O God, na umaasa na ikaw ay tunay nga na maririnig sa ang iyong tinig ayon sa pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya naman, salamat po, Panginoon, O God, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayo at isa pong mainit na panahon. At ako'y naniniwala na gustong iparating sa atin ng Diyos na hindi lang itong init na to ang mararamdaman natin kung tayo mapupunta ng impyerno. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtiis ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magtiis ka. Sa ganitong sitwasyon, kasi dito, pinapaalala ng Diyos na higit nating kailangan ng salita ng Diyos upang tayo'y patuloy at patuloy na makapiling niya, makasama niya, anuman ang gagawin ng kaaway sa bawat isa sa atin, pandaraya ng kaaway, panliling lang ng kaaway, kawalan kawala sa ating mga pangangailangan, at yung grabing pagtanggap ng mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa puso. Amen. In 1938, nung Second World War, si Abraham, ano pangalan nun? Nakalimutan ko. Ayan. Asan? Ayan. Wald. Yan. Si Abraham Wald. Isang magaling na mathematician. Gera noon, taga-US siya. Sabi niya, gusto ko makatulong paano magtatagumpay ang aming bansa, ang ating bansa. At ang kanyang napagtuunan ay yung mga military aircraft na lumulusob. Sabi niya, bakit yung iba nakakabalik? May tama sila ng bala, pero nakakabalik. Pero bakit yung iba, bakit hindi nakakabalik? At sa kanyang pag-iimbestiga, kasama nung kanyang mga kasamahan, napansin niya na kapag ang makina ng eroplano ang tinamaan, ito'y bumabagsak at hindi na gumagana. Kaya, kailangan ka na ma-protect. Yung pala dapat ang kailangang proteksyonan na hindi basta-basta ito tatalaban ng bala. Kasi kapag ito ang tinamaan, wala nang kapag-pag-asa. Anong kaugnayan nun sa puso, sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Sa hospital, kapag may namatay, kahit nasa gasaan, ang sasabihin, failure of heart. Napapansin niyo po yon? Lahat. Puso lagi. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa puso. Na kailangan, bilang mga mananampalataya, kailangan nating poproteksyonan o maproteksyonan ng Diyos o maproteksyonan natin yung ating mga puso. Excuse me po. Naniniwala po ba kayo na sa tagal po namin sa paglilingkod sa Panginoon, marami na pong nawala dito? Amen? At bakit sila nawala? Kasi hindi nila nabantayan ang kanilang mga puso. Amen? Hindi nila naproteksyonan ang kanilang mga puso. Kaya ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay protect your heart. Sabihin mo sa katabi mo, protect your heart. Sa book of Proverbs, sabi niya, anong salin nito? Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa ano po, sa
Sa King James Version po, sa Tagalog po, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Nandiyan na po yung mensahe. Kapag hindi natin naingatan yung ating puso na dinadaluyan ng buhay, anong sa tingin nyo ang mangyayari sa atin bilang mga mananampalataya? Mamamatay. Diba? Di ba nakita nyo pag kami na-stroke, namamatay yung kalahati kasi hindi na makadaloy doon yung dugo. Amen po ba? Kaya minsan, bilang isang Kristiyano tayo, kapag kalahati lang tayo, 50-50 lang tayo, bakit hindi na natin matanggap ng buong buo yung blessing sa atin? Kasi kalahati lang. Yung ibinibigay natin sa Panginoon. Patay yung kalahati. Amen, nandyan po ba kayo? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan all out. At ito po, pakinggan niyo po ito. Ang puso po ay mandaraya. At ang puso po, hindi po yan marunong mag-isip. Amen? Meron po ba kayo narinig na pusong nag-iisip? Ang puso ay, ang tungkulin niyan ay makaramdam lamang. Makaramdam. Amen? Pag masayang kasama mo, masaya ka rin. Pag malungkot kasama mo, lumulungkot ka rin. Hindi nyo napapansin? Amen, nandyan po ba kayo? Amen. Pero, kung maiintindihan po natin ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, na dapat, kaya inilagay ng Lord yung isip natin sa itaas, dapat ito ang laging nananaig. Amen? Amen? Kasi ito ang magtuturo ng tama at mali sa atin para lumakad tayo sa katotohanan, sa tama. Amen po ba? Amen. Hindi tayo malalaglag. Alam niyo po ako, personal experience ko po, kapag ako'y naiimo na, taas po ang kamay ng mga imo, tingnan ko yung mga buhok nyo, nakikita dyan yung mga imo, nakaganon eh. Amen? Kapag naiimo na ang isang tao, dyan na nagsisimula na mawala sa alignment. Amen? Pero, tingnan mo yung katabi mo, ikaw at ako, nakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. May dalawang uri dapat tayong maintindihan, yung spiritual heart, at saka yung physical heart. Dapat hindi mananaig yung physical heart sa spiritual heart. Bakit? Kasi ang spiritual heart, makikita po yan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, ingatan mo ang iyong puso. Hello! Iingatan natin ang ating puso. At ganyan po, kami po, ni Mami, kung hindi namin iniingatan namin ang aming mga puso, una pa lang, wala nang Pastor Tirso, wala na pong Pastor Nelson. Amen. At kapag naman si Mami nawawala sa alignment, kapag hindi ko iningatan yung aking puso, at puso ang pinairal ko, bakit? Ba't hindi niya ako maintindihan? Halimbawa lang po ito. Example ko lang. Ayoko naman po mag-example sa inyo, di ba? Parang pangit, ano? Kami na lang. Example. Kung hindi natin titingnan lagi yung salita ng Diyos, abay, hindi na po kami magkasama ngayon. Maniwala po kayo. Hello? Ganito kaaway eh. Ito lagi ko po ini-example. Ganito ang kaaway. Sabi ng Bible, sabi sa kanya, magpasakop ka sa iyong asawa. Pagkatapos sabi ng demonyo naman, bakit yung asawa mo ayaw magpasakop sa'yo? Sabi ng demonyo, di ba? Ayaw magpasakop sa'yo. Nakalimutan natin minsan yung sinabi ng Lord. Sa kanya instruction yun eh. Hindi naman sa akin eh. Hindi ko problema kung si Lord, sabi ko, ibiro ko, sabi ko, kung si Lord nga, hindi niya sinunod ang baba, hindi niya sinusunod, ako pa ba ang sundin niya? Isa lang po ang iniisip ko lagi. Ito po yung spiritual heart. Ano po? Ito po yung puso ng isang anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, mahalin mo asawa mo. Amen? Amen? Kailan mo mamahalin? Hindi, siyempre, natural nung hindi siya nagpapasakop. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Mahalin mo asawa mo. Kahit hindi siya nagpapasakop sa iyo, dahil yun ang sinabi ni Lord. Bakit? Kasi iyon ang magkaayos ng inyong pagsasama. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, babawa natin ng konti yung example.
Eh, paano naman kung yung lalaki hindi naman talaga nakakakilala sa Diyos? Amen. Siyempre, pagdating sa spiritual, sabi naman ng Bible, abay, uunahin mo si Lord, siyempre. Hindi yung asawa mo, wag kang dumalo. Pag araw na sabi ng asawa mo, maglalasing ako, may bisita ako. Ikaw naman, hindi ka talaga dumalo. Amen. Hindi po tayo, hindi na pinag-uusapan ng pagpapasawapan po. Baki-interpret na ako. Amen. Hindi po ba kayo? So, sabihin mo ulit sa katabi mo, ingatan mo ang puso mo. Sa ibang translation, sabi na, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Hello? Tandaan po natin, ano man yung iniisip natin, ano man yung gustong gawin natin, yun ang magiging buhay natin. Hello? Kung gusto mo magpayaman, yun ang nasa isip ko, yayaman ka! Amen, ganyan po ba kayo? Kaya kahit linggo, kahit anong oras, kahit anong mong gustong gawin, gagawin mo, yumamang ka lang. Kasi yun iniisip mo. Gusto ko magkasundo kami mag-asawa, magkakasundo talaga kayo. Yun ang laman ng yung isip eh. Amen? Pero kapag iniisip mo, itong asawa ko ito, pag hindi tumino, magkakahiwalay kami, mangyayari po yun. Kasi yun ang iniisip mo eh. Amen? Ngayon, tanong, gusto ba natin ang buhay na walang hanggan? Amen. Gusto ba nating makarating sa langit? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo ang iyong puso. Amen? Ngayon, may tatlo lang po tayong pag-uusapan. Tungkol po sa, ang sumulat po ng Proverbs ay si Solomon. Napakahalaga na maintindihan natin yung pinag-uusapan natin ngayon, yung puso, sapagkat dito po nagmumula ang lahat. Kasi dyan dumadaloy ang buhay. Kapag ang puso ang namatay, kapag puso ang nadaya, back down. Katulad ng aeroplano. Nung tinamaan yung engine, back down. Namatay ang makina, bagsak. Mga minamahal ko at mga kapatid, ulitin ko po, ang puso natin ay mandaraya. Pero si Lord, habang nagbabasa po ako ng mga salita ng Diyos, ibinigay na niya lahat para sa atin, para tayo magtagumpay. Amen? Ang problema lang, hindi natin iniingatan. Amen? Bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Para ito maging sandata natin. Maging tabak sa lahat ng pagkakataon. Amen? Nalulungkot ka? Sabi ng Panginoon, no? Ako ang pinagmumulan ng kagalakan. Amen? Sabi kung kani-kanino ka pumupunta. Hello? Nagkaroon ka ng problema, lumayo ka sa simbahan, lumayo ka sa church. Ganyan po ba kayo? Hahanapin ko muna ang sarili ko. Hindi mo makikita yan. Kay Lord mo lang makikita yung sarili mo. Amen? Dahil ang salita ng Diyos ang ating salamin. Malalaman mo lang na naka-align ka dahil sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, mapadaliin ko lang po dahil napakainit. How to protect our heart. Number 1 is steering away from poor decision. Poor decision. Pag sinabing steering away, lumayo ka sa mga maling pagdidesisyon. Paano mo malalaman na tama yung decision mo? Which is the Word of God. May mga lingkod tayo ng Panginoon para magpayo sa iyo. Amen? Amen? Amen po ba? Ngayon, nasa sitwasyon ka na ngayon. Ang sabi ng Proverbs 20:30, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo, hindi mo maintindihan yan. Itong talata na to, may kukumpara nyo kay Job. Naalala nyo kay Job, yung mga pagsubok kay Job? Hello? Lahat ng mga kaibigan niya, sinusumpa na siya, pati pamilya niya, namatay ang kanyang mga anak, naubos ang kanyang kayamanan. Grabe, Pero may gustong patunayan ng Lord eh. Amen? Kaya yung mga problema na yan, hindi dapat yan, iisipin natin na tayo ay hindi natin matanggap ito. Kailangan makita natin bakit nga ba nangyari yung mga bagay na yon. At bakit nga ba ina-allow ng Diyos yung mga pangyayaring yon. Alam niyo po, very challenging sa akin. Pag may problema ka, napaka-challenging yon.
Ano yung nasa isip ko agad? Dito mapapatunayan sa akin ng Lord, bakit niya pinarana sa akin itong mga bagay nito? Dahil dito niya mapapatunayan kung gaano siya Diyos na kabuti. Amen? Dito niya mapapatunayan na siya talaga'y mabuting Diyos. Amen? At makikita niya yung puso natin na tayo pa ba'y talagang naka-align sa Diyos. Amen? Na itong anak ko na to, kaya lang naman masayang naglilingkod kasi pinagpapala siya. Eh, ba't naman ako'y ginuguto mo na, Lord? Ay, gano'n ang bawa. Naintindihan po ba natin? Bakit natin nararanasan yung mga bagay na parang tayo bigo sa lahat ng pagkakataon? Bakit ba laging kulang ang ating mga to? May mga pagsubok. Amen? Pero tingnan niyo po, sabi niya, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Meron lang palang gustong baguhin ng Diyos. Amen? Narinig natin yung mga nagte-testimony kanina, gano'ng kahirap yung mag-a-abroad, maghihiwalay ang mag-asawa. Pero ako naniniwala ako na ito'y inalaw ng Panginoon. Dahil maganda lahat ang iniisip niya, bakit sila nag-a-abroad eh? Amen? Bakit nila gagawin yun? Nanalangin sila sa Panginoon, alam nila. Pero ito lang po ang paalala ng Diyos sa atin. Huwag tayong umalis doon sa kung bakit tayo nandoon. Amen? Marami po akong kilala namin galing ng abroad, nasirang pamilya. Amen? Nandyan po ba kayo? Pero sa pamilya ng Diyos, hindi basta-basta masisira yan. Bakit? Binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Amen? Maaaring ito'y pagsubok lang. Amen? Para makarealize ang isa't isa pagka malayo na. Okay, kailangan ko pala talaga si brother, kailangan ko pala si sister sa buhay ko. Kaya itong pag-abroad na to, hanggang 1 taon lang, 2 taon to. Pagkatapos susunod na or buwan lang. Amen? Ipakikita sa inyo ng Diyos na kailangan nyo ang isa't isa para kayo maging matatag. Amen? Hindi na tayo basta nag-a-abroad ng nag-a-abroad. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kaya tandaan po natin, anumang bagay na nangyayari sa ating buhay, hindi ko po kasi alam mga sitwasyon nyo ngayon eh. Hindi natin alam, pero si Lord, alam niya. Kaya niya ibinigay yung mensahe na yan sa inyong lingkod para maproteksyonan natin yung ating puso at nang tayo hindi mamatay, yung ating relasyon sa Diyos, hindi tayo mawala sa alignment. Amen po ba? Amen po ba? Ang pagprotekta sa puso, sa lahat yan ng pagkakataon. Actually, may nakalagay sa title yan, protect your heart at all times. In every situation, dapat yun eh. Amen? Kasi sabi ng Bible, huwag mo akong payamanin, baka makalimutan kita. Huwag mo naman akong paghirapin, dahil baka maisumpa kita. Nakita niyo po, napakabalanse nitong taong ito na nanalangin. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng budget, abay kailangan din naman natin na maintindihan natin na minsan yan ang nagpapalayo din sa atin sa Diyos. Amen? Steering away from provision, sabi po ng Proverbs 3, 5 and 6, sabi niya, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alam niyo po yung mga nasa tagumpay, naroong tagumpay, paano tinutwist ng kaaway ang ating isipan? Nakakalimutan natin yung basic kung bakit ka nandoon. Yung mga nagtagumpay na, yung nasa rurong ng tagumpay, ako na to, nagiging apology na. Kundi dahil sa galing ko, kundi dahil sa husay ko, kundi dahil sa katalinuhan ko. Amen? Nakakalimutan natin yung sa Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo ang puso mo. Kasi, minsan, nananalig na tayo sa ating sariling karunungan. Kaya sabi niya, alalahanin mo ang Panginoon ng lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang Diyos lang, kung gusto nating magtagumpay, kung gusto nating maproteksyonan yung ating buhay, kailangan maging tama ang ating mga desisyon sa ating buhay. Sino rito nag-iisip na after 5 years, ano na siya? Kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung ano yung iniisip mo ngayon, yun ka sa mga susunod na panahon. Kung ano yung niyayakap mo ngayon, kung niyayakap mo, ako'y mahirap na tao lang,
mamamatay ka na talagang mahirap. Amen, nandyan po ba kayo? Amen. Kasi dinesisyonan mo na yun eh. Naalala ko si Mami, ako kasi noon, unbeliever pa ako noon eh. Naalala ko, makain nga lang ako tayo, wala eh. Sila hindi sumasagot kasi pag sumagot sila, debate yan. Eh talaga kang, wala na tayo makakain yan kasi inikapan na ng palataya mo eh. Amen, nandyan po ba kayo? Amen. Pero kung sabihin mo sa sarili mo ngayon, yayaman ako. Tuktungan mo pa. Dahil kay Lord. Sabi ni Lord, maging tapat lang ako maglingkod, yayaman ako. Iniisip nyo, pera lang eh. Hindi. Yung kaisipan mo, yun ang unang dapat yumaman. Yung pananaw mo. Amen. Yung pananaw natin sa buhay natin. Amen. Gusto ko magkabahay. Alam niyo, yung nanay at tatay ko, binilan ako ng post ng kahoy eh. Talaga matanggap eh. Sa bahay ako magpapatayo ng bahay, kahoy at saka sawali daw ang gagawin ko. Hindi ko tanggap to, sa sarili ko lang. Siyempre, nagbigay ng nanay ko yun. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi bato ang aking bahay. Nangyari ba? Nangyari po. Bato ang natayo. Asan yung mga poste? Pinamigay ko sa kapatid ko. Amen! Nandiyan po ba kayo? Nakita niyo po yung puso? Nakita niyo po yung tamang pagdidesisyon? Mag-iisip? Nandiyan po ba kayo? Mali ba yung desisyon ni Daddy? Ginawa ba ng Lord? Tinugon ba ng Lord yung kanyang yung panalangin ni Daddy? Di ba tinugon? Amen? Nandiyan po ba kayo? Ako, wala pa ako natatandaan. Alam ko, darating na iba eh. Yung mga panalangin ko, darating eh. Kanina, nag-testimony, buong pamilyang maglilingkod, madadala niya. Eh, prayer ko yan eh. Buong pamilyang maglilingkod. Buong pamilyang magsasamba. Buong pamilyang maglilingkod sa Diyos. Yan ang panalangin ko. Walang isa mang kaluluwa ang mapapahamak sa isang pamilya na pamilya ng Diyos. At sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung gagamitin yan. Hello? Hindi yung tigalabas. Ikaw yung gagamitin yan. Amen? Magpakita ka, magpailaw ka, maging ilaw ka sa iyong tahanan. Kung gusto mong baguhin ng Diyos yung magulang mo, magpakita ka. Amen. Ipakita mo si Kristo sa buhay mo. Amen? Huwag kang magpadayak sa puso mo sa pamamagitan ng emosyon. Amen? Marami nang nawala dahil hindi nila iningatan ng kanilang puso. Amen? San ka pa? Si Daddy nga nawala. Hindi nakakakilala sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, nawala, nakabalik sa Panginoon. At sasabihin ko sa inyo, walang pinakamasarap sa piling ng Diyos. Amen? Ba't ako nawala? Hindi ko naingatan ng puso. Amen? Saka yung mga tao nakapaligid sa akin na pala nakatingin, hindi na pala kay Lord. Isang ikinabagsak. Dapat kayo, papanalangin nyo ang inyong mga leaders. Amen po ba? So, steering away from poor decision. Kung ano yung didesisyonan natin ngayon, yun ang mangyayari. At hindi lang ganun kadali yun. Amen, nandyan po ba kayo? Bakit? Kasi under process tayo. Hello? Amen po ba? So kung ikaw sinasabing mag-aasawa ka, Lord, kailangan mo ng katuwang. Halimbawa lang, halimbawa. O hindi ka na basta mag-aasawa, pipili ka talaga. Una, may banal na pagkatakot sa Diyos. Yung kayang tanggapin kung sino ka. Amen, yan ang pagdidesisyonan mo. Huwag kagad. Huwag ganun kagad. Napanalangin mo na ba na ayaw ka ni Lord na mag-asawa ka? O, di ba? Amen? Manalangin ka muna. Amen. Di ba, nagsasalita si Daddy, hindi nyo pinakikinggan, nagsasalita na pala si Lord. Kunyari lang yon ha. Halimbawa lang po yon. Wala po akong ibang pinatatamaan, ha. Ngayon, kung may tinatamaan, buti nga sa inyo. So, magtiwala po tayo ng puso sa Panginoon. Lahat po yan galing sa Diyos para maprotektuhan po natin ating puso. Hello? Ano pa po? 2 Timothy 3:14. Sabi niya, ngunit ikaw. Sabi mo sa kanila mo, ikaw. Magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananaligan. Hello? Sabi mo, magpatuloy ka. Hindi ka mabubuhay kapag hindi ka nagpatuloy. Mamamatay ka. Amen? Mamamatay ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya tingnan po yung mga yung on and off.
Di ba? Minsan masaya, maligaya, malungkot kasi off. Amen? Madilim. I-off nga natin ni ilaw kung hindi kayo madiliman. Amen? Nandyan po ba kayo? Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin, yung relasyon natin sa Panginoon, ito'y tamang pagdedesisyon po sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa Diyos. Yung mga bagay na natutunan natin, yung mga salita ng Diyos na ating narinig. Bakit? Kasi kilala natin. Sabi niya, dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Kanino ba natin ito lahat natutunan? Ito po yung natutunan natin sa Diyos. Amen. Hindi po natin natutunan yan kay pastor, kay mami. Lahat po na pinag-uusapan natin yung mula sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya wala pong ibang mapaparangalan kundi ang Diyos. Amen. Wala pong magaling kundi si Lord. Ano po sabi ng Diyos sa 24:15? Ito po naman ang babala sa atin. Pero, kung ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito. Kung sino ang paglilingkuran nyo, ang maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na paglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitira nyo ngayon. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Binigyan po tayo ng Diyos para magdesisyon, pumili. Mundo o si Lord? Lord. Dito sa pag si Lord pinili natin, nasa mundo pa rin naman tayo eh. Yun ang napakaganda. Amen. Nandiyan po ba kayo? Pag pinili natin to, ibibless naman din talaga tayo pag masipag tayo. Tama? Hello? Sa iyo yan. Pero, wala si Lord? Mahirap yan. Amen? Ang sabi diyan, para tayo mga baboy na patabain na pagkatapos kakatayin. Amen? Eh dito, kung na kay Lord ka, siya ang sentro ng iyong paglilingkod, siya ang sentro ng iyong buhay. Amen? Siya ang sentro ng puso mo. Haba, kanino ba ang mundo? Hello? Kanino ba yan? Kanino ba inilaan ng Diyos yan before na likhain ng tao? Pinipare na niya lahat ng pangangailangan natin. Amen? Naintindihan niyo po ba? Nanawaan niyo po. Gusto ko pong maintindihan yung mabuti to na hindi naman mawawala yung mundo eh. Amen? Ang gusto ng Lord, makita mo, ma-appreciate mo na anak, ako lumikha niya na. Bakit mas binibigyan mo ng pabor yan kaysa sa akin? Amen. Ako ang lumalang ng lahat ng yan, ng mga pangangailangan nyo. Ako, akin lahat galing yan. Amen. Bakit kayo dyan nakapokus? Dahil susunod natin. Di ba? Pinupukusan natin yung mga bagay na hindi naman dapat. Doon tayo nakapokus. Susunod eh, di ba may kanta? Yung susunod ng pagpapala, di ba may kanta na yun? Mga singers, asan yung mga singers? Umuulan pala yun, umuulan ng pagpapala, inaisip ko. Di ba, lahat ng napala nakakatanggap ng mga pagpapala. Unang-unang pagpapala, malungkot ka, pag nakilord ka, papalitan yan. Nakagalakan. Ang sarap nun eh. Alam niyo po, yung masarap sa akin eh, yung gano'n, yung wala kang kapayaan, pero payapa ka dahil kay Lord. Amen. Kahit marami kang pera, kung hindi ka payapa, anong silbi ng pera mo? Amen? Amen. Po, nakukuha po yung mensahe. Kaya sabihin mo sa atin mo, ingatan mo ang puso mo. Steering away, lumayo ka sa mga maling pagpili o desisyon sa ating sa iyong mga buhay. Kaya nga, ngayon pa lang, hinahamon na tayo sa Diyos sa 24. Maglingkod kayo sa sino gusto niyo paglingkuran. Ako kanina nakikinig po sa labas. Ito yung nakakalungkot no? Sa mga Kristiyano. Parang nagiging traditional na lang tayo sa pagpupuri. Amen? Nandiyan po ba kayo? Naalala ko po yung mga testimony galing ng Africa. Grabe po sila magpuri sa Panginoon. Amen? O, huwag na yung sa Africa. Sa Bible na lang. Kilala niyo si David, paano magpuri sa Panginoon? Paano sumamba? Grabe, ano? Gusto niya talagang mahipo yung presensya ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Amen.
sa pagpupuri natin sa Panginoon, sa pagsamba natin sa Diyos, dapat all out tayo doon. Napakabuti mo naman talaga eh. Amen? Alam ko na kahit sa kabila ng pinagdadaanan ko, mabuti ka pa rin sa aming buhay. Amen. Amen? Itong mga ito, mga nangyayari na to, itong mga pagsubok na to, pinatitibay mo lang kami. Tinitingnan mo yung aming pananampalataya kung magpapatuloy ba kami sa iyo. Amen? Kaya dapat yun ang maging desisyon natin. Hello? Lagi natin, sabihin mga sarap, lagi natin pipiliin si Lord. Pwede ba? Piliin natin si Lord. Hello? Eh, di ba kung tayo nahihirapan? Ano kung tayo naiinitan? Hello, init nga yung damit ko, doble. Hello? Ano ngayon? Sabi ko, ayoko nang naglalangis-langis, kaya nagpolvo ako. Amen. Naparaan. Desisyon ko yun. Ano yung nasa isip ko? Nung una magpolvo ko, nagkatagyawat ako. Oh. Magpupolvo ba ako? Hindi. Hindi po yung pagpupolvo, yung desisyon po pinag-uusapan natin. Amen? Pinipili natin, amen po ba? Kaya kung ayaw mong maglingkod, hindi wag. Makapagmamalaki pa tayo sa Diyos. Hello, CGCF, JTG Central, buong nandito. Pipiliin pa ba tayong iba? Hello? Apply nyo po yan pagka kayo nasa, kung sang lupalog na po kayo nakakarating, ha? Sa lahat ng apply nyo pa, may tukso. Apply kagad. Amen? Amen? Lumalabas yung dati mong pagkatao. Alam mo na. Si Lord lang ang dapat natin pinaglilingkuran, hindi yung sarili nating kagustuhan, kalooban, kaginhawahan. Yan eh. Amen? Nandyan po ba kayo? At ito po yung desisyon na maganda sa ating buhay. Kung magdidesisyon po tayo, i-align na natin sa Panginoon. Huwag po kayong matakot kasi hinihintay lang ng Diyos ang pagdidesisyon mo. Yung mga tao na gusto mong mabago, makakilala sa Panginoon, hinihintay lang pala yung desisyon mo kung ipakikipaglaban mo yung katotohanan sa buhay mo. Hello? Amen? At hindi po tayo, wala po tayong karapatan na matangay ng mga tagalabas. Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Walang karapatan yung mga tagalabas na yan na matangay tayo. Bakit? Kasi push-push ka lagi ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? Kapag hindi ka na push-push, alam mo na. Hindi mo na proteksyonan ang iyong puso. Amen po ba? Kaya sabihin mo ulit, proteksyonan mo ang puso mo. Ayan. Pangalawa, ano yung number 1? Ayan. Iwasan na natin yan, ha? Pangalawa, saan ba tayo magpo-focus sa ating mga desisyon? Where to focus our decision? Focus on the things above. Amen? Sabi po ng Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Sabi po dyan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Tama? Amen? Amen? Lahat na tayo dito, born again na tayo. Tama? Lahat ba dito tumanggap na kay Jesus Christ? Amen? So sabi, binuhay na kayo muli kasama ni Kristo. Kaya, sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, saan tayo magpo-focus? Dito ba sa mundong ito? Hindi. Dapat higit natin pinopokusan, una, yung makalangit. Amen? Amen. Doon sa taas. At itong mundong ito ay susunod sa iyo. Lahat ng pangangailangan mo, lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Lord sa iyo. Amen? Amen po ba? Ibibigay yan. Maniwala po kayo. Magtiwala po kayo sa Panginoon. Huwag po kayong matakot ipakapaglaban ang katotohanan. Ang sabi ng Colossians, di po sa taga-Colossians, kailangan nating sikapin na makanta ng mga bagay na nasa langit. Amen? Amen? Amen po ba? Kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip ninyo. Hello? Tatanungin ko po kayo ngayon. Huwag na po kayo sumagot, sa isip nyo na lang.
Ano ba yung iniisip nyo ngayon? Saan po ba nakatuon ang inyong isipan? Hindi po masamang ituon natin yung ating isipan sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aaral. Hindi po yan masamang lahat. Amen? Nagiging masama yan kung si Lord ang hinuhuli natin. Kung si Lord lagi na lang, tira-tira yung oras na binibigay sa atin. Maniwala po kayo. Kapag ganyan po tayo, ang pinukusa natin, isang araw, mawawala kayo sa Panginoon. Hello? Nandyan po ba kayo? Sa tingin nyo, mananatili kami ng ganito katagal sa ministry. Nakakilala kami, siguro mga 30 years na kami nakakakilala sa Panginoon, pero nananatili pa rin kami. At wala po kami sinisigaw, kundi mabuti ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen? Bakit? Alam namin yung puso namin kapag hiwalay sa Diyos. Kaya sabihin mo din sa katabi mo, ingatan mo puso mo. Huwag kang paimo-imo. Amen? Medyo great harvest na tayo ngayon, medyo kiniliti ka lang ng Panginoon, ng Panginoon to, ng kaaway eh. Bumigay ka kagad. Amen? Amen. Kaya sabi ng kanta, huwag kang bibigay. Amen. Huwag kang aayaw. Amen. Magsasawa. Amen. Ano sumunod doon? Huwag kang mapapagod. Lalayo. O sige, exempted din manghihina. Manghihina ka na. Okay lang, nakakaranas tayo. Pero dapat alam mong nanghihina ka. Amen? Kung gusto mo protection ng puso mo, alam mong nanghihina ka, anong gagawin mo? Abay, wag kang lumayo ka sa maling desisyon. Anong maling desisyon? Anong maling desisyon? Lalayo. Lalayo sa mga tao na dapat siyang para tayo ma-restore. Hello! Sabihin mo din sa katabi mo, protection mo ang puso mo. Amen? Tingnan nyo yung, kasi mahal ko na siya eh. Yung mga kabataan, yung mga nag-shota-shota ngayon, mahal ko na siya, 13 years old, mahal na raw niya. Ang sarap. Kung hindi lang tayo, pastor, nakutusan ko na talaga eh. Ang hirap kaya nung i-approach, talaga ganun eh, naramdaman eh. Tuturo mo muna. Alam niyo yung payo ko sa mga ganong kabataan? Natural lang yan, class-class. Pero anong dapat? Abe, basta alam mo, inuuna mo dahil si Lord. At dapat, yung pag-aaral mo ka ako, para maproteksyonan ang kinabukasan mo, di ba? Sorry ha, ikaw nasa harap eh. Kaya medyo ginaganong kita eh. Medyo talagang alam ko, kaya mo yung mga bigat ng aking mga kamay. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? O yung mga baby sa pananampalataya, di ba? Grabe ang alalay ng mga pastor nyo. Paano ko kaya siya i-approach? Nakikita ko, hindi na ayos yung kanyang ginagawa. Amen? Problemado yung pastor mo. Para lang maproteksyon na yung puso mong tampururot. Hello, taas nga kami ng mga manggagawa din eh. Yung sabi ko na yun, sa mga manggagawa po yun. Okay, tampururot ah. Amen, nandiyan pa ba kayo? Hello, alam na mga manggagawa yan. Kung nagsalita ako lang. Wala dito. Hindi ko para sa amin manggagawa na tampururot. Ah. Hello? Palapakan natin ng Panginoon. Sabi niya, doon niyo ito ang isip niyo at hindi sa mga makamundong bagay. Woo! Makamundong bagay! Wow! Woo! Lagi yun ang nananali, makamundong bagay, no? Atin ba ako ng meeting service? Atin ba ako ng youth service? O mag-iikot kami sa mall ng aking mga kaibigan? Ano? Ano kayo ngayon? Nakita nyo doon, pinakita ka nagustuhan, wala kang pambili na lungkot. O, ha? Eh, pumunta ka doon sa youth service. Sabi ng pastor, magtiwala kayo sa Panginoon. Lumakad kayo sa alawi ng Panginoon. Lahat ng mga bagay, matatanggap nyo. Amen. Hindi pa kasi naman panahon. Gusto mo, panahon na. May panahon siguro. Amen? Maaaring ngayon, hindi mo patanggap yung panahon ni Lord. Maaaring. Pero darating ang panahon.
Amen po ba? Amen? Amen? Darating ang panahon. Ang mismong Diyos ang lalagay sa puso mo. Oo nga. Ito na nga. Tugudog, 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 tugudog. Amen. Ano po ba kayo? Kasi baka yung gusto mo yung pinipilit mo eh. Hindi yung gusto ni Lord ang sinusunod mo eh. Yan ang mahirap. Huwag daw yung makamundong bagay. Ano ba yung hindi makamundong bagay? Di ba yung the things above? Focus on the things above. Amen? Sabi ng Lord, bibigyan kita ng makakatuwa. Doon ka mag-focus, hanapin mo yun. Ito na ba talaga, Lord? Ito na ba talaga, Lord? Amen? Hindi naman siya masyadong gwapo. Oh. Eh gusto ko, Lord, gwapo. Eh, gwapo kukunin mo eh. Babaero yan. Babaero naman. Amen. Ba't pa tayo napunta doon? Ayan. Focus natin sa bab. Sabi niya, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Kristo ang buhay natin. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikinabang sa kapangyarihan niya at karangalan. Amen. Mahayag. Ay, mga tao niya, grabe ang pinagdaanan niya. Pero ngayon, grabe. Grabe. Dahil napantayan nila ang kanilang puso. Naka-align sila sa kalooban ng Panginoon. Grabe sila. Dati nga, dati walang bahay. Sa barong-baro na nakatira. Ngayon, grabe, mansyon ng bahay. Nahayag ang kalulatian, karangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Yung dating walang makain. Haba. Pag sinabi ko, Mami, punta tayong Tagaytay. Kakain ako sa Tagaytay. Kaya nagkasakit si Daddy dahil puro balalong. Binagoongan. Nandiyan niyo po ba? Noon, 2 order na kanin at toyo ang ulam. Inutang pa sa tindahan. Amen? Nandiyan po ba kayo? Pero dahil nagrebelde ba kami sa Diyos? Siya pala, nagrebelde ba sa Diyos? Inalign niya ang puso niya sa Diyos. At eto na. Ito na ang bunga. Saan ka pa? Saan ka pa? Saan pa tayo? Pinakipaglaban niya si Tirso kay Kristo. Na dati, pinakipaglaban niya si Tirso kay Kristo. Mali pala yun. Pinakipaglaban si Tirso kay Kristo. Ang tama pala, pinakipaglaban niya si Kristo kay Tirso. Yung pala tama. Amen? Amen po ba? Nandyan ba? Naintindihan niyo po ba? Salamat sa tatlong nag-amen. Philippians 4:8. Bukod dyan, mga kapatid, lagi niyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Gusto niyong protektahan ng puso niyo, lagi niyong iisipin yung mga bagay na kapuri-puri, mabuti. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Yan ang buhay natin. Amen? Amen? Gusto mo na maproteksyonan ng puso mo, yan lagi ang iisipin natin. Yung mabuti bang tumulong ako sa kapwa ko? Mabuti bang purihin ko yung kapwa ko na maganda naman ang ginagawa sa ministry? Mabuti bang purihin ko yung asawa ko dahil buong-buo ko magbigay ng sweldo? Di ba kapuri-kapuri yan? Hindi yung, ba't ito lang? Oh, di ba? Amen, minsan gano'n tayo, no? Ba't ito lang? Naalala ko tuloy yung kumpare ko. Ginawa na ang lahat, nagbo-bonus pa. Amen? Tama ba kayo? Minsan mahirap pagka hindi natin na-appreciate. Ano ba yung mga bagay na totoo? Hello, naintindihan mo yung mga bagay. Ano yung bagay na totoo? Na tayo na kay Kristo na. Na tayo alagad ni Jesus. Tayo tagasunod ni Kristo. Tayo mga anak ng Diyos na dapat na nakakamtan natin yung mga pagpapala na nilaan sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Hello! Eh bakit ba yung mga unbeliever pinagpapala? Tayo anak ng Diyos parang hindi tayo pinagpapala. Kasi may mali sa puso natin. Amen? Nandiyan po ba kayo? Dapat marangal yung ating pamumuhay. Amen? Matuwid. Malinis. Oh, malinis.
Baka naman meron pa hindi naligo dito. Sa physical na nga lang muna tayo. Baka naman meron pa hindi naligo dito. Tatagaktak na pawis sa atin dito. Maganda! Di ba? Kaya nga kanina, nag-makeup. Gusto ko sana mag-makeup. Di ko lang makita yung makeup ni Mami na panlagay talaga eh. Ito maging pogi sa harapan ng Panginoon. Kala nyo sa inyo? Hey Lord, kung gusto maging pogi. Eh, ba, nandiyan po ba kayo? Oh, mga dito kabataan, sino pinagagandahan nyo? Yung crush nyo? Oh. Okay lang naman mapaganda, pero dapat si Lord ang pinagagandahan natin ng higit sa lahat. At kanais-nais. Kanais-nais ba na ihuli natin si Lord sa ating buhay? Kanais-nais ba na yung mga tira-tirahan ang ibigay natin kay Lord? Kanais-nais ba na magsuot lang tayo ng magkakasala pa yung kapatiran dahil sa sobrang ikli ng suot mo? Kita yung itim-itim mong kuyukot din eh. Amen? Nandyan pa ba kayo? Yung kanais-nais daw eh. Amen? Kanina nga si Mami, sabi ko, parang hindi ko gusto yung mga ganyan. Gusto ko yung naka-ponytail lang. Parang ako, tumatanda ka. Kaya minsan binibiro, sino ba pinagagandahan mo? Buti hindi ako sinagot, si Lord. Patay ako. Amen? May magagawa ka doon, si Lord ang ginagandahan. Hindi ka na magandahan sa akin, basta si Lord na magandahan. Patay ka. 2 Corinthians 4:18. Kaya hindi namin pinapahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito. Hello? Kundi ang mga bagay na hindi nakikita, yun po yung pinapahalagahan natin. Higit na pinahalaga sapagkat ang mga bagay na nakita ay panandalian lamang. Sabihin mo sa kanila, panandalian lamang. Focus on the things above. Pero ang mga bagay na hindi nakita ay walang hanggan. Hanggan. O sino din yung gusto niya yung walang hanggan? Kasama ni Kristo. Amen. Walang kuryenteng babayaran. Walang tubig na babayaran. Walang bahay na nirerentahan. Amen. Hindi mainit. Aircon. Amen. Kung dito nga sa lupa, may electric fan. Ang laki-laki, oh. Di ba napapansin niyo? Naglalaki yan sa dagat, ang lakas-lakas ng hangin. Oh. Ano yung galing yon? Lakas ng electric fan, ano? Halos buong mundo may electric fan. Wala naman tayong bayad. Siguro medyo exaggerated ako, pero nakikita niyo yung gawa ng Panginoon, kami ng Panginoon. Kaya proteksyonan mo puso mo. Huwag kang mawala kay Lord. Amen. Sa lahat ng pagkakataon, pagka tayo may problema, luhod tayo sa Lord. Oh, grabe. Oh, lapit tayo. Pag naman tayo nagiging medyo umaangat na sa buhay, Lord. Umuunlad ang negosyo kong tindahan. Ang lakas pagkalinggo, kaya hindi mo na ako sasamba ngayong linggo na to. Ano ka? Alam niyo naman yung kwento ng itik eh. Alam niyo ba? Alam niyo yung kwento ng itik? Lord, bigyan mo ako ng negosyo, yung hindi masyadong binigyan siya ng negosyo, itik. Oh. Ba, nung una, umaatin pa eh. Kaya nung dumadami na itik, 3 beses lang umaatin pagka Sunday, kasi daw itik. Yung itik daw kasi, kaya kailangan ng alaga. Aba, nung sumunod, 2 linggo, hindi na umaatin. Itik kasi, lumalago, may mga customer pagka Sunday, bibili ng itlog. Nung sumunod, 1 beses na lang. Oh. Hanggang siya na dumadalo. Bakit to? Bakit? Kasi daw yung itik. Si Lord, mahal na mahal ka eh. Mahal na mahal ka ni Lord. Isang araw, bumalik si Lord, bumalik sa simbahan kay pastor yung may mga itik. Umiiyak. Oh, ba't ka umiiyak? Ba't nandito ka ngayon? Kumusta yung mga itik? Wala na po silang lahat. Namatay po sila. Oh, buti nga sa'yo kasi hindi mo naintindihan, hiling-hiling ka pa ng itik. Yung pala, pagpapalit mo lang si itik si Lord. Kaya dahil mahal kita, anak, papatayin ko lahat ng itik na yan. O, diba? O, dito ka na ulit, diba? Ganun tayo minsan. Amen? Yung tayo, parang hindi natin kailangan ng Panginoon. Inaalok tayo ng mundo. Diba? Nililibang tayo kung saan-saan. Nawawala tayo sa loob ng simbahan. O, ano nangyari? Diba? Aalsin lahat ng Panginoon niya. O, sino may gustong gano'ng alisin niya lahat? O, kaya ngayon pa lang, umayos ka na.
Amen? Pwede namang nasa iyo yan, pero ayusin mo puso mo, bantayan mo puso mo, gawin mo yung para sa Panginoon. Amen? I-align mo yung puso mo sa Panginoon. Kaya niyo ba yung pananampalataya na mawala ng lahat? Huwag lang si Lord. Ito, hinahamon ko po yung kahit mawala sa akin si Mami, okay lang sa akin. Basta wag lang si Lord. Matalino si Lord. Paano ko naman kukunin sa iyo yung si Lord, si Mrs. mo? Direkado ko nga sa iyo yan para mabuo ka. Amen. Amen. Nakita ko naman anak na hindi mo ako ipagpapalit Sinamahan pa ng mga anak. Grabe, no? Gano'ng kasaya yung makita mo yung mga anak mo, buong pamilya naglilingkod. Wala na pong ibang makapagpapasa isang magulang. Maranasan man nila. Minsan, naisip ko, itong mga anak ko, hindi man ako maabutan. Amen? Sabi ng Bible, ang magulang daw magbibigay ng mana. Ito, maghihintay ng abot sa kanila. Sila pa nga inaabutan ko. Alam lang nila, hirap na buhay ko. Amen? Wala akong mga kakusa-kakusa. De, joke lang po yan, pinatatawa ko lang po kayo. Matitino po yan. Manang-mana sa akin. Parang ayaw tumanggap ng iba. Asa na ba tayo? May edit Ayan. Sapagkat ang mga bagay na nakita ay panandil lamang, pero ang mga bagay na hindi nakita ay walang hanggan. Doon po tayo mag-focus. Hello? Alam niyo, pagka doon tayo nag-focus, package deal yan. Ano man yung meron ka ngayon, sa'yo pa rin yan. Dadagdagan pa ni Lord yan, di ba? Yun ang pangako niya, unahin mo sa, Matthew 6:33. Di ba yung pangako niya? Lahat ng pangangailangan mo, idaragdag sa inyo. Amen? Kailangan mo palang mag-share. Aba, hindi bibigyan ka ng pan-share sa kapwa mo. Amen? Kailangan yun ang puso mo Bibigyan ni Lord yan. And last, kailangan, we remain steadfast on our journey with God. At to protect our heart, remain steadfast on our journey with God. Proverbs 4:27. Mamuhay ka sa katwiran at layan mo ang kasamaan. Hello? Sabi mo sa kanila mo, magpakatatag ka. Manatili kang matatag. Sa punong-puno ng pagpapala at sa kakapusan. Sabi ni Paul, naranasan na niya yung wala, naranasan na niya yung meron. Kasi napakadelikado rin po kasi yung binibless na tayo ng Panginoon. At ito po yung based on my experience lang. Napakarami ko na po na-encounter. Na mangangako. Sabi ng isang pastor, pambihira ka na, pinangakuhan ka na Naghihintay pa na, tutupa rin. Pero hindi po yun ang maintindihan natin dapat. Kasi nga, yung unsteady heart, hindi natin naproteksyonan yung ating puso. Na dapat sana mangyayari yun. Mapuproteksyonan. Alam niyo naman ang pangako ng Panginoon. Ang lahat sa buhay natin, pamilya natin, kapag naproteksyonan natin yung ating puso. Wala pong sirang pamilya kung ayos ang puso. Maniwala po kayo. Kaya lang nasisira ang pamilya dahil hindi ayos ang puso. Amen? Hindi naka-align sa salita ng Diyos. Paano yon? Sabi ng Lord, bibigyan kita ng regalo. Asawa. Katuwang. Bakit hindi mo ina-appreciate? Ibang hindi pag-appreciate. Sabi, gawin nyo yung totoo, yung tama, yung kapuri-puri. Sabi, nandiyan po ba kayo? Sa pamilya ng iglesia, bakit? Meron mga hindi makaintindi. Kasi ayaw magpaturo. Hello? Total, masakit na po yung puso namin. Kumbaga, durog na to. Nasasaktan po kami. Alam niyo yung pinakamasakit ng isang mga pastor. Yung makita namin mahuhulog sa bangin. Pero ayaw magpaturo, ayaw magpahawag, ayaw makinig. Kaya ang sasabihin na lang ng pastor, matuto na lang sila sa kanilang karanasan. Bakit naman kailangan pa dumating doon? Amen? Ito na nga yung nagpapaalala. Bakit?
Kasi hindi ayos ang puso. Hello? Alam naman natin yung talata na sinasabi, I will give you a pastor or whatever to feed your knowledge and wisdom. Alam din niyo yung sinabi ng Bible na hipan niyo ang trumpeta para mapaalalahanan niyo sila. Sino magpapaalala? Pero bakit maraming tao? Maraming nawawasak. Anak, hindi yan ang bigay sa iyo ng Panginoon. Pagtigas pa ng ulo. Hello, nandyan po ba kayo? Ayaw makinig. Amen po ba? Kaya kayo pong umagang ito. Huwag tayo makatulad ng military aircraft ng US. Galing ni Abraham Walde. Kung saan nakapwesto yung engine, doon niya tinibayan. Kaya kahit saan tatama, sa mga pakpak, kung saan tama, mga butas-butas, hindi siya babagsak. Bakit? Babagsak lang kayo pag hindi na umaandar ang makina. Amen? At tayo, tinuturuan ng Diyos ngayon, naingatan natin yung ating puso. Kung gusto mong makarating sa finals, kung gusto mong makarating sa pangako ng Diyos, yung promised land, yung buhay na walang hanggan, sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo puso. Ang pandaraya ng kaaway, natural lang yan. Ito po, tandaan nyo, ang problema ay natural lang yan. Wala pong taong hindi nakaranas lahat ng problema. Tama, pagsubok, wala. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, natural lang yan eh. Ang hindi natural, narinig mo na ngayon yung mensahe ng Panginoon, ingatan mo ang puso mo, abay, yun na hindi natural. Amen? Maging mapagbantay po tayo. Bantayin po natin ang puso natin, hindi yung kapitbahay natin para marites. Amen? Ang higit lahat na dapat nating babantayan at protection yung ating puso. Amen? Tayo, binabantayan natin yung ating mga anak, tama? Ayaw natin silang mapahamak. Pero bakit pinapapahamak? Kasi hindi natin na ituro na bantayan nila yung kanilang puso. Hello? Turuan natin sila. Dahil hindi naman natin kayang pumasok sa loob ng kanilang puso at parang ako ito gagawin ko. Hindi. Amen? Kaya yun po yung ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Tinuturuan tayo na proteksyonan natin ang ating puso. Amen? Layuan natin. Sikapin natin na huwag nating piliin yung maling desisyon. At makikita lang natin yan sa pamamagitan ng salita na ating narinig, salita ng Diyos na ating nababasa, at salita ng Diyos na nakatanim na sa ating mga puso. Hello? Ulitin ko po, lahat tayo nakakaranas ng pandaraya ng kaaway. Kaya, bakit may nagtagumpay? Kasi iningatan nila ang kanilang puso. Pinroteksyon na nila ang kanilang puso. Bakit mayroong mga hindi nagtagumpay? Kasi hindi nila nabantayan ang kanilang puso. Hindi nila pinroteksyonan. Hello? So, mamuhay ka sa katwiran at layan mo ang mga kasamaan. James 1:12, bless. Mapalad ang tao na natin matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos ng mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Hello? Sabi mo sa akin, mapalad ka! Tatao na nanatiling matatag sa kabila ng pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya ang bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay buhay na walang hanggan. Kaya kailangan natin ingatan. Okay lang na manghina. Sa akin po, okay lang po na manghina. Pero dapat hindi hinto. Okay lang po kasi alam naman natin kung sino magpapalakas sa atin. Hello? Huwag lamang po kayo niliis ng landas. Hello? Umalain pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Conclusion. Sa buhay po na ito, sa mundong ito, sabi na, we venture into enemy's territory every day. Every day. But with His wisdom guiding our hearts, we can stay focused on our mission to live well for God's glory.
Amen? Grabe po. Paglabas pa nga lang natin dito, baka nga dito lang, grabe na ang ginagawang kilitin ng kaaway sa atin. Paglabas natin, grabe pa. Yung mga hindi mo ine-expect. Natural, sabi mga ulit sa kanila, natural lang yan. Trabaho ng kaaway yan. At ang trabaho naman natin ay bantayan natin yung ating puso, proteksyon na natin yung ating puso. Ayan sa pamamagitan ng tamang pagdedesisyon, ng tamang focus. Ano pa? Sa pamamagitan ng pagiging matatag sa ating pananampalataya. Tayo pong natin tumayo.